Eto yung araw na papunta ako ng PGH para magpa-check up. Syempre, siguro mga 6 o'clock ng umaga to. Nasa PITX ako nito or FPJ station. Naloka ako sa nadatnan ko. Ganito palang eksena. Sobrang haba ng pila. At bago ka makarating sa pila na yan, medyo malayo-layo din yung lalakarin mo. Aakyat ka pa. Kaya ako nag-LRT kasi syempre para mas mapabilis yung biyahe mo. Mali pala yung desisyon ko. Alam nyo, tuwang-tuwa pa naman ako nung may LRT na sa may PITX. Kasi inisip ko, kami mga taga-South, hindi na kami mahihirapan or mapapabilis na yung biyahe namin papuntang Manila. Pero mali! Inabot din ng 30 minutes yung pila bago makasakay ng LRT. Bigla akong naisip, grabe pala talaga yung struggle ng mga taga-North, no? Or sa ibang lugar, ganito ang eksena everyday? Or baka nataon lang ako sa rush hour? Pero hindi rin. Mantakin niyo yun, gigising yung mga tao ng sobrang aga para maabutan nila or hindi sila matrap sa traffic. Dahil nga, kulang yung public transportation natin. Eh kung may choice or may pambili na sasakyan, bakit naman makipagsiksikan tayo dyan, no? Kaso wala eh. Kailangan magtiis para makarating sa kanya-kanyang destinasyon or sa kanilang mga trabaho. Tapos yung kinakaltas na tax sa sahod na nakawin lang pala ng mga sugo ng kadiliman, mga dipunggal. Sana naman pagtuunan ng pansin ng gobyerno yung crisis natin sa public transportation. Ilang taon na yan eh. Nakakaawa din yung mga empleyado kasi mas pagod pa sila sa biyahe kaysa sa trabaho. Kung alam lang nila kung gaano kahalaga ang bawat minuto ng mga commuter. Gaya na lang dito sa Cavite. Halimbawa, 6 o'clock ng umaga may masasakyan at hindi pa masyado matraffic. Pero pagdating ng 6:10, pahirapan na at matraffic na. Yung mararamdaman na lang na, ang inang hirap pala maging mahirap. Bukod sa taas ng pamasahe, parang araw-araw ka makikipagdigmaan, baka sakay ka lang. Hoy, hindi to deserve ng masang Pilipino, no? Grabe ka, Philippines. Tapos yan. VAT at excise tax tanggalin. Ganon. Okay, nakarating na ako ng PGH. Asahan nyo pag nasa PGH kayo, mahaba at matagal ang pila. Kung may kakayanan ka naman mag-private, go. Pag wala, magbaon ka ng pasensya. Ang last na check-up ko dito ay nung 2016. Kaya nito ko lang nalaman may bago sa sistema nila sa OPD. Hindi na pala kagaya dati pag nag-walk-in ka, may possibility na ma-check up ka kaagad. Hindi. Kailangan nyo magpa-schedule through online. Akala ko aabutin ako ng hapon. Kaya dumiretso na lang ako sa Disneyland ko, ang Divisoria. Kasi may gusto akong bilhin na spices. Kaso napadaan ako dito sa nagtitinda ng shake. Grabe nung time na yan, sobrang init. Umalis ako ng Imus na fresh. Nakarating ako ng Divisoria na pabulok na. Kaya nagpalamig muna ako. Ang pinili kong combination dyan ay strawberry at mango. Alam nyo ba, nagandahan ako sa isa sa nagtitinda dyan. Apo daw siya na may-ari. Nagpaalam pala ako sa kanya kung okay lang siya na ma-videohan. Pumayag naman. Thank you. Okay, pumunta naman tayo sa kabilang dako. Ayan. Malalaman mo pag nasa Divisoria ka na, pag nakakita ka ng ganyan transportasyon. Kuliglig ang tawag dyan. Obvious naman na medyo maingay siya. Ginagamit kasi to bilang panghakot sa mga paninda. Ganon yon. Okay, nandito na ako sa dahilan kung bakit ako napadpad ng Divisoria. Ang mga nakahilerang herbs and spices. First time kong bumili ng mga ganyan sa Divisoria. Gusto ko lang ding itry kung hindi peke yung pamintang buo dyan. Kasi may chismis dati na yung mga pamintang buo daw, may halo daw yung buto ng papaya. In fairness, wala siyang halo. Nakita ko may bumibiling Indiano sa kanila, kaya dyan na rin ako bumili. O diba? Reliable source na yun. Basta ang binili ko dyan, pamintang buo, cayenne, cloves, dahon ng laurel, bulaklak ng saging. Hindi ko na matandaan yung iba. Okay, dahil maaga akong nagising, pagod at puyat, kailangan ko na agad na umuwi. Akala ko may sasakyan pa mula Divisoria hanggang Imus. Wala na pala. So, walang no choice. Kailangan ko talagang pumunta dun sa may sakayan sa may Santa Cruz Church. At bago ako makarating dun, madadaanan ko talaga yung Binondo. O ayan, ang isa sa paborito kong place sa Manila. Ang aking binabalik-balikan na ongpin sa Binondo. Ipapasyal ko lang kayo sa nagtrending na mga kainan dito sa may Ongpin Street. Dahil hindi ko naman akalain na mapupunta pala ako dyan, kumain muna ako sa Jollibee. Naku, kung alam ko lang, edi sana dyan ako na food trip. So ito yung pinipilahan na chunky. Okay. Ito naman yung Veggie Select. Ganon. Pala yun. Naman
sugar cane. Uy, ano to? Parang bet ko to. Oh. Ito naman yung sheshe. Siyempre, hindi ako uuwi na walang pasalubong na tubo. Paborito kasi namin mag-ina yan. At alam nyo ba, 200 pesos ang isang balot niyan? Pinachop ko na kay kuya para madaling kainin. Parang maganda yata yung oras na pagpunta ko dyan. Kasi walang mga pila sa mga nag-trending na kainan. Taiwanese jusupay. Parang hindi siya pinipilahan eh. Oh, Eastern. Fresh lumpia. Ayun, may lumpia pa siya! Ayun, may lumpia pa siya. Yan yung dalawang klaseng kikiam nila. Tapos ito naman yung kiampong. Sticky rice yan. Tapos yan naman yung tofu. Okay. Ito na yung mga pinamili ko sa New Eastern Restaurant, Garden, whatever. So ito na siya. Bumili ako ng dalawang fresh lumpia. Yung isa pa, fried lumpia. 120 yung isa, yung fried lumpia. Tapos yung special fresh lumpia, 95 pesos. Tapos ito rin, bumili ako ng kikiam. At saka yung tofu nila, hindi ko na natanong kung anong tawag sa tofu na to. Basta bestseller daw nila to. Yung mga huling kumain daw nito, nawala ng ulirat. Charot. Gano'n natin. Pagod ako, men. Oh, ito yung fresh lumpia. Ito naman ang fried lumpia. Fried lumpia. Fresh lumpia pa rin. Tapos ang kikiam. Pork to pork meat, basta whatever. Meat or pork. Basta kikiam siya. Kasi dalawang klase yun. Isang veggie. Kikiam. May halong daw veggie yun. Tapos yun, ito pa rin. Tapos itong tofu. Kikiam. Ba't talaga nagagawa ng Chinese ngoyong na or 5 spice? Sarap. Medyo may alat sa konti. Oh. Kita nyo yan? Sarap! Okay! Pero masarap talaga ito. Natikman ko na ito eh. Ang sarap talaga. Uy! Pero iba pa rin may crunch. Ito yung suka nila. Suka. Ito siya! Masarap kasi to dahil manamis-namis yung kasi may halong asukal ata yung peanuts. Ito naman yung tofu nila, parang giniling ata to. Ano natin? Sasaw-saw natin. Okay, ito na. Ang laki naman ng na to. Oh. Pwede na. Pero, teka. So, umpisa hindi mo masyadong ma-appreciate kasi yung tofu kasi ito eh. Yung pangkaraniwang tofu, yung mamahaling tofu to. Medyo may asim-asim ng konti. Tapos, hindi siya masyadong offending yung offending talaga yung lasa. Para bang hindi mo siya para bang babalik-balikan mo kasi hinuhuli mo yung lasa. Isda yarn. Habang tumatagal kasi sumasarap. Hindi siya yung parang pangkaraniwan na lasa na parang maano yung sweet and sour na ganon. Basta balance lang. Pero masarap siya para sa akin Okay, kaya ako nagpa-check up sa PGH kasi doon naman talaga ako nagpapa-check up simula nung nabuntis ako sa panganay ko hanggang sa si Bunso, si Erson dito naman pala sa pero sa PGH talaga ako nagpapa-check up.
Hindi dahil sa, bukod sa wala kaming kakayahang magpa-private, nagtsatsaga talaga ako sa PGH. Bakit? Magagaling yung mga doktor sa PGH ha, lahat ng mga magagaling na doktor, nandun halos. So yun na nga, tsaka dapat yung ginagamit yung ano natin. Dapat kayo nagpapa-check up sa mga center, sa mga public hospital kasi diyan napupunta yung ibang tax natin. Tsaka kayo magreklamo na hindi nyo napapakinabangan yung tax nyo. Kung hindi nyo pa naranasan, hindi nyo pa na nga nakikita kung anong sistema. Kung saan ba napupunta yung tax natin, worth it ba na doon napunta? Diba? Kasi hindi nyo pa na-try. I-try nyo muna bago reklamo, diba? Para alam nyo yung sistema, yung facilities, diba? Pero pagdating naman sa PGH, worth it naman. Kaso nga lang, tiyaga-tiyaga lang talaga sa pila. Iba na pala ang PGH ngayon. Hindi na kagaya dati pag nag-walk-in ka, may possibility na ma-check up ka. Ngayon, talagang i-schedule ka. At hindi lang basta-basta ko, next week ano yung schedule mo? Buwan ang mo. Yung iba, through online pa sila nag-i-schedule. So, iba na pala talaga ngayon. So, may mga pagbabago talaga. So, kaya kayo, yung mga dyan, kung wala namang kakayahan, huwag mo umahati-ate muna. Pagtsagaan nyo muna yung mga natin, yung mga government facilities. Kung wala namang talagang pilahan, matyaga talaga ako sa pilahan. Matyaga na nga ako sa pilahan sa pa kaya, sa mga tao pa kaya, di ba? Yun lang. Tapos ang binili ko pala dun sa bago ako umuwi, pupunta muna ako ng Divisoria. May binili ako sa Divisoria yung mga spices lang, tapos punda. Tsaka, dapat wala akong balak magbinondo nga, kasi nga, ang ko lang naman, makasakay. Akala ko naman, doon sa may Divisoria, meron pa rin papuntang Imus. Wala na pala, kailangan ko talagang pumunta ng Santa Cruz. So, walang choice kundi dumaan ng Binondo or Ongpin. So, ito, nagpunta ako dito. Wala talaga akong balak bumili dun sa sa ganito. Kasi busog nga ako. Kaya nga dinaanan ko na lang yung mga nag-trending na mga pagkain dun Kasi wala talaga akong balak. Tubo. Yung tubo lang talaga ang purpose ko dun. Kaso napadaan ko sa ano kayo pasalubong ko kina Cheska. Ito tama. Hindi ko makakalain na budol ako ng ganyan-ganyan. So, okay na rin. May ulam na kami. Hey. Ganda pagkain Dito tumibay yung mga ngipin namin kakapangas ng tubo. Kami magpipinsan, magkakapatid. Kasi sa probinsya, may mga dun sa lola ko, mga kamag-anak kami may taniman ng tubo. Hinihingi lang namin tuwing nagbabakasyon kami. Kaya kanya kaming bit-bit, kanya-kanyang pangas. Yung talaga, yung balat, kasama yung balat, kasama yung mga dito, mga parang dumi-dumi ng tubo. Kaya, tapos ganun. Hanggang naglalakad ako. Talaga sino ka nagdititibay ang Pero in fairness, hindi masyadong diabetic ang mga tao nun. Kung palinisin to ng ngipin, syempre, kakaganon mo Sugar cane. Ngayon, ginagawa na siyang juice. Dati, pinapangas-pangas lang namin. Wala kasing challenge yung ginagawang juice. Isang upuan lang to ng mga anak ko. Nakaka-addict din kasi to. Yung akala mo, isa lang yung kakainin mo hanggang hindi mo namalayan. Naka-20 ka ng balang ganito. Ang sugar. Pero fresh naman to na Hindi naman kasi to process. Kaya, sa akin para sa akin medyo hindi masyadong to kasi hindi naman processed sugar. Natural. Nature kineme. Sarap. Tapos ilagay nyo sa ref. Mas lalong masarap pag nilalagay sa ref kasi malamig. Siyempre. Alam nyo, kahit nakakapagod, kahit papano nag-enjoy naman ako sa gala or biyahe kasi ang dami kong learnings. Okay, thank you for watching. Toodles!